Magandang araw kababayan, andito na naman tayo sa ating alagaan ng ducks. At ang ibabahagi natin ngayon kung paano natin alagaan ang 1 day old hanggang 80 day old na ducks natin. Kasi napakagandang ipakita ko ngayon sa inyo dahil yung mga age 1 day to 80 days meron tayo ngayon. At gusto kong ipakita sa inyo para mas mabilis tayong magpadami sa ating mga alagang Muscovy duck kung paano natin sila alagaan. Gusto kong ipakita sunod-sunod yung ginagawa natin para mas lalo natin silang maalagaan at makaiwas sa mga ikahihina ng ating mga alaga. Ayan, puntahan na natin at ipapakita ko sa inyo yung mga day old natin na bagong pisa pa lamang. Ito kababayan, yung mga 1 day old to 1 week. Ito ang pagkain nila ay Dalimax 1 pa lamang. Ito halo-halo na mga napisang sisi natin. May pabo at saka may manok at pato. Ayan, ang ginagawa kasi natin pag napisa na ang ating mga alagang sisi, kinukuha ko agad yung mga sisi nila para tayo ang mismong mag-alaga. Hindi sa bilisan na gusto natin makapadami. Mag-iingat lang tayo sa mga sisi kasi lalo na kung marami yung alaga natin, hindi masyadong mababantayan yung inahin yung pagkatapak nila o naiiwan sila sa mga pupuntahan yung inahin. Kaya hinuhuli natin at iniipon natin sa isang kulungan na ganito na may ilaw na init na 25 watts. Yan, 25 watts yung ilaw niya. Yan. Pagkatapos ng 1 week, ililipat naman natin dito sa kabila. Ito. Ipakita ko sunod-sunod yung mga ginagawa ko. Yan. Ito naman yung mga 1 week old na sisi na natin. Andito na. Yan o. Ito pwede na natin patayin yung ilaw sa araw. Pero sa gabi, iniilawan ko pa rin at tinatalokbungan ko ang mga sisi ko kasi kahit mainit, kung minsan, lalamigin sila sa umaga. Dahil malamig naman sa umaga. Ayan, puntahan naman natin yung mga 2 week old pataas na sisi natin. Para unti-unti natin nakikita. Kasi linilipat ko yung mga sisi natin sa iba't ibang kulungan pag lumalaki na sila. Kasi iba-iba rin yung kakainin nila. At saka kung halo-halo kasi, nung mga sisi natin, hindi makakain yung mga mas maliit. Naaagawan sila. Kaya dapat iba-iba rin ang kulungan. Ang sunod-sunod na alaga natin sisi. Tan naman natin yung mga mas malaki natin sisiw. Andito tayo. Ito yung mga 2 week old pataas na hanggang 1 month. Ayan, nakahiwalay sila. Ito yung mga halo-halo na inipon natin sisi. Ito, tignan nyo, malalaki na yung mga itik. Ito yung mga pinapisa natin sa pato na itlog ng ating mga itik. Ayan, malalaki na sila. Dalawang inahin yan. Yung itik na nakahalo dito, dalawang inahin yan. At nabuhay lahat. Tingnan nyo, mas mabilis lumaki yung mga itik kesa Muscovy duck. Ito kahit di na natin vitaminin, mga ganitong kalalaki. Pero
dapat malinis yung ipapainom natin at hindi na yung nakalagay sa mga binibili natin na inumin nila. Mas maganda yung open na tulad niya, no? Open yung paglagyan natin na inumin nila na ganyan, open, para hindi mapapanis. Kasi kung mapapanis yung inumin nila, kahit puro pits ang ipinapakain natin, kahit inilawan pa natin, kung panis naman yung inumin, hihina pa rin sila, hindi ganyan na malulusog. Yan. Ganito yung ginagawa ko para mas maalagaan ko sila. Yan. Kasi kung ikukulong mo itong mga ganito karami, babaho sa ilalim yan. Ilalim ng kanilang kulungan dahil sa ipot nila, maiipon. Hindi matutuyo. Tignan nyo, wala kayong makikita na langaw dito sa aking alagaan. Dahil yan, natutuyo pa rin kahit tag-ulan. May diskarte yan pag tag-ulan. Pero hindi pa naman umulan. Humuhudyat pa lamang na uulan. Kaya isasabay ko na yung pagpapakain natin. Ano? Yan. Pero marami pa rin nagpapatubig. Naririnig nyo yung mga makina na umaandar. Yan patubig yan sa mga tanim dito sa paligid ko na mais. Sana uulan na. Punta naman natin yung mga susunod na alaga natin na mas malaki dyan. Sasabay natin ang pagpapakain natin sa kanila. Pero itong mga alaga natin mas malaki, ito mga inahin natin, puro darak ang kinakain to. Puro darak. Ito naman yung one month to 45 days ang mga to. Ito may halo na ng darak ang kanilang kinakain. Pero ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano na yung mga mas maliit dito, karamihan pa rin pure feeds ang kinakain. Pero itong mas malaki dito na mga age 45 pababa, may halong darak na ang kanilang kinakain. Papakita ko sa inyo mamaya. Ayan, kukunin ko lang yung pagkain nila. Kunin lang natin yung pagkain nila kasi uulan talaga. Yan. Kumukulog. Ito kababayan, yung technique na sinasabi ko para
yung mga mas maliit makahabol sila sa paglaki at feeds pa lang ang kakainin. Makita nyo yung nasa loob ng cage. Ayan, mas maliit. Ikumpira natin dito sa nasa labas. Ayan yung technique. Para yun ilalagay ko dun sa loob ng screen. Pure feeds pa lang yun. Etong nasa labas, yung kinakain nila ngayon, may halo ng darak yan. 25% na darak muna kasi patikim pa lang. Pero makalipas ng 4 na araw, dadagdagan ulit natin ng darak para masanay sila. Ayan 25% na darak at saka 75% na feeds muna. Hayaan lang natin yung mga mas maliit. Para pag naubos yan, yung mga maliliit, doon sa screen na yon, papasok sila doon sila kakain. Hindi na makapasok yung mga malalaki dyan sa screen na yan. Kaya yan ang strategy para yung mga mas maliit, pure feeds pa lang ang kakainin. Ayan mas maliit ang mga nasa screen kasi yung pasukan kontrolado, yung pasukan nila para hindi makapasok yung mga malalaki. Ganyan yung technique para kahit sanayin na natin itong mga mas malaki nakakain ng darak, okay lang, makahabol pa rin yung mga mas maliit. Okay lang naman na may halo yung kakainin nila, pero pag naubos kasi itong nasa labas nakainin nila, may nakalagay palagi dun sa loob ng screen na sila lang na maliliit ang makapapasok. Ayan kita natin layo yung diferensya yung nasa loob ng screen kesa dito yung nasa labas. Yan ang isang technique na pwedeng paghaluin yung mga medyo mas maliit at saka mas malaki. Ito ay sinasanay na natin na unti-unti nakakain sila ng darak. Para pagdating ng 60-day-old sila, 2 buwan, halos darak na yung kinakain nila. 75% na yung darak at saka 25% yung feeds na ipapakain natin pag nasa 60 days na sila. Para kahit ihalo natin sa mga malalaki, pag may pakpak na sila, okay lang. Sanay na sila sa pagkain ng mga malalaki. O kaya sanay na sila sa pagkaing darak. Hindi na sila papayat kasi nasanay na sila. Kasi pag binitawan mo to na ihahalo mo sa mga malalaki at ang kinakain nila ay pure feeds, saka mo ihalo sa mga malalaki na ang kinakain ay darak, papayat ang gusto nito kahit ganito nakalaki. Marami pa rin mababawas kasi hindi sila sanay na kumain ng darak. Yan, kaya bago natin ihalo sa mga mas malaki natin ducks ang mga ito, dapat isanay natin sa mga pagkain ng mga malalaki. Yan. Yan, puntahan naman natin yung mga 80 days old na alaga natin na pato na pwede na natin pakawalan. Pero nagbabadyang uulan. O, yun kumulimlim na ng gusto. Paulan na. Punta tayo muna sa silong. Yan, palapit na yung ulan, umaambon na. Buti na lang nalagyan ko na ng pagkain tong mga ducks natin. Yan, palapit na yung ulan. Salamat. At uulan na rin. Makatubo yung mga damo. Yan, tingnan naman natin tong mga
alaga natin na 80 days kahit umaambon at umuulan. Ito naman yung mga 80 days old natin na ducks na pwede na sana natin pakawalan. Ayan o, yan. Pero ipaliban siguro natin kasi umaambon. Sana ituloy yung ulan para lumamig naman. Ayan o, ayan. 80 days ang mga ito. At pwede na natin silang pakawalan. Pakawalan natin sila kasi ihahanda natin itong mga kulungan na may silong para sa ating mga maliliit na sisi, yung mga 2 weeks old to 1 month. Yan, yung nasa kabila. Parehas yan, may butas lang sa git. Ayan o, may butas lang kasi diyan, kaya lipat-lipat lang sila. Kasi kung ito lang, maliit, napaglagyan sa 75 pieces siguro to o 80, kasi 100 to dati nung sisi pa lang. Mga 75 to 80 itong nabuhay. Ayan, para mas mabilis tayo magpadami at saka iwas lagas, hindi natin pagsasamahin yung mga mas maliit saka mas malaki para iwas lagas na sinasabi natin. Kasi yung mga malalaki, pag natapakan yung maliliit o kaya sabay-sabay silang kakain, wala, hindi makakakain yung mga maliliit. Para mas mabilis tayong magpadami, dapat hiwa-hiwalay ang ating mga alaga. Ganon ang pamamaraan natin sa pag-aalaga natin ng ating mga alagang Muscovy duck. Marami pang naglilimlim sa ngayon na inahantay natin na mapisa. Oh, ang saya-saya yung mga alaga natin, oh. Nakatikim sila ng ambon. wala, hindi yata tutuloy eh. Nabasa lang ng konti ng lupa, uminto na ulit. Yan. Pero ang sasaya yung mga alaga natin, oh. Nalamigan ng konti ang katawan. Ano? Saya nila na naambunan sila. Pati yung mga maliliit doon na pinakita ko na 1 month to 45 days eh, ang saya nila naambunan. Para eto, kaya ko prinuningan tong mangga. Ayan o, kahit medyo malayo tayo, nakikita natin yung mga alaga natin, katulad yung nasa kabilang cage. Nakikita natin dito, kahit dito lang tayo sa kabilang cage. Yung hanggang isang tao ang pruning sa baba para makikita natin. Yun yung dahilan kaya ako nag-pruning sa mangga. Hindi sana natin pruningan, pero kailangan. Kasi kung minsan andito rin tayo sa gabi, di naman natin alam kung may mga ahas dyan na nakasabit sa puno ng mangga, tutuklaw na lang. Ayan o, lapitan nga natin yung mga maliliit. Ayan. Ayan. Saya nila o, nakatikim sila ng ligo na galing sa taas. Ayan, ayan sila o, hinihintay na umulan. Ayan, sa susunod muli, kababayan, salamat sa inyong lahat. At sana huwag kalimutan mag-subscribe sa aking maliit na channel. Ayun, salamat sa inyong lahat. O, mas maliwanag na ngayon. Lapit na, susunod na yung nasa kabila na lilinisin natin para sa ating mga lumalaking sisiw.